sumapit, tayo ay mangagsiawit ng magagandang himig, dahil sa ang Diyos ay pag-ibig. Nang si Kristo ay silang, may tatluharing nagsidalaw, at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay, Nang lumigaya ang aming bayan, tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasayanan. Tayo'y mangagsiawit habang ang mundo'y tahimik, ang araw ay sumapit ng sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral, at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. Dinggin nyo ang buong bayan, pamasko ang awitan, laganap ang kasayahan, may galak ang daigdigan. Dukha man ang ating buhay, tayo'y dapat magdiwang, tayo ay magpasalamat sa taglay nating buhay. Sa araw ng Pasko, iwagin ang lumay, tayo ay magsayang walang humpay. Ihanda ang lahat na may sigla at liksi, darating ang araw ng Pasko kasi. Sa araw ng Pasko, iwagin ang lumay, tayo ay magsayang walang humpay. Ihanda ang lahat na may sigla at liksi, darating ang araw ng Pasko kasi. Dinggin nyo ang buong bayan, pamasko ang awitan, laganap ang kasayahan, may galak ang daigdigan. Dukha man ang ating buhay, tayo'y dapat magdiwang, tayo ay magpasalamat sa taglay nating buhay. May gayak ang lahat ng tahanan, masdan nyo at nagpapaligsahan, may ilaw at parang bawat bintana, nasadyang may iba at ibang kulay. ganda ang alas ng simbahan, ang lahat ay inaanyayahan, nang dahil sa paggawa sa sanggol na siyang maghahari ng panghabang panahon. Ang Pasko'y araw ng bigayan, Ang lahat ay nagmamahalan, tuwing Pasko ay lagi ng ganyan, may sigla, may galak ang bayan. May gayak ang lahat ng tahanan, masdan nyo at nagpapaligsahan, may ilaw at parol bawat bintana, nasadyang may iba at ibang kulay. may ganda ang agos ng simbahan, ang lahat ay inaanyayahan, Nang dahil sa paggalang sa sanggol na siyang maghahari ng panghabang panahon.
po ang hudyat ng ika-6 na araw ng ating simbang gabi. Bandali pong yuko natin ang tayo po tumayo. Salamat po. Yuko po natin ang ating ulo at pikit po natin ang ating mga mata. Sandali po tayong manahimik at damin po natin ang presensya ng banal na Espiritu. Tayo po'y manalangin. Ama namin sa langit, maraming salamat po sa araw na ito na kami po iyong kinatagpo sa bahay, sambahang ito. Panginoon, maraming pong salamat. Dinadalangin ko po, Panginoon, ang aming music ministry na mag-aawitan sa gabing ito. Bigyan niyo po sila ng knowledge and wisdom, Lord, na ikaw lamang po ang kaparangalan. Gayon din po, ang iyong hinirang na magbibigay po ng mensahe para sa aming spiritual blessing. Maraming salamat po, Panginoon. Ikaw lamang po ang mabanggit niya at maparangalan. Ikaw lamang po ang maitaas, Panginoon. Maraming salamat po, Father in Heaven. Sa araw na ito, sa aming pong paglisan sa bahay, sambahang ito, dadalhin po namin ang katagumpayan, ang iyong pagmamahal, ang iyong pag-ibig at ang iyong pagkalinga. Dala namin lahat ang sagutan ng aming mga panalangin. Panginoon, Father in Heaven, Your will be done. Your will be done. In the unity of the Holy Spirit, Father in Heaven, ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Lord. Stars so brightly shining
Oh, come, holy faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold Him, Lord, the King of angels. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Spicy gravy. Para po sa ating responsive reading, ang ating itutugon, papalad ng taong may Kristo sa puso. Ulitin po natin. Pasalamatan ng Diyos na Amang si Jesucristo, ating Panginoon. Pinagpala niya tayo mula sa kalangitan kay Kristo na bawat pagpapalang espiritual. Tugon, hinirang na nga niya tayo sa Kanya bago pa nilalaman mo upang tayo'y maging banal at walang kasalanan sa paningin niya. Tugon, sa Kanya natin nakamtan ang katubusang pinagtibay sa dugo niya, ang kapatawaran ng ating pagkakasala ayon sa yaman ng Kanyang pag-ibig na pinaapaw niya sa atin. Tugon, ang iglesia nga ang katawan niya at sa iglesia natatagpuan ang kabuuan niya at siya'y lubusang pumupuno sa lahat. Tugon, mga patay kayo nung una dahil sa inyong mga pagkadapa at kasalanan, ngunit mayaman ang awa ng Diyos at malaki ang Kanyang pag-ibig sa atin. Tugon, kaya't bagamat patay tayo dahil sa ating kasalanan, binuhay niya tayong kaisa ni Kristo, niligtas kayo ng walang bayan. Tugon, ibinangon tayo kaisa ni Kristo Jesus at niluklok na kasama niya sa kalangitan upang maipahayag sa susunod na panahon ang napakayamang kagandahang loob niya dahil sa kabutihan niya sa amin kay Heso Kristo. Tugon, naligtas na kayong walang bayad sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo, hindi bunga ng inyong mga gawa upang walang makapagmapuri. Tugon, ngunit kayo na kay Kristo na kayo at sa dugo ni Kristo ay nalapit kayo na dating malayo sa pamamagitan niya, kapwa tayo may karapatang pumunta sa Ama sa nag-iisang Espiritu. Tugon, malaman nawa ninyo kasama ng lahat ng banal kung ano ang luwang at haba, ang taas at lalim. Sa maikling salita, malaman nawa ninyo ang pagmamahal ni Kristo na higit pa sa lahat ng nakaalam upang mapuno kayo papunta sa kapunuan ng Diyos. Tugon, maaari na po tayong umupo.
ang mga babae at susunod ang mga lalaki. Mga babae. Kasi sa araw na ito, isinilang sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas na siyang Kristo ang Panginoon. Mga lalaki. Mga babae. At biglang isama sa anghel ang isang malaking tropa ng langit na nagpupuri sa Diyos. Ito ang kanilang kinakanta. Mga lalaki. Purihin ang Diyos sa langit at mataas sa lahat, at kapayapaan sa lupa sa mga taong pinaglutan niya. Mga babae. Nang makaalis na ang mga anghel pabalik sa langit, nag-usap-usap ang mga pastor. Pumunta tayo sa Bethlehem para makita natin ang nangyari nito na ipinasabi sa atin ng Panginoon. Mga lalaki. Napakabilis sila pumunta at nagtatahan nila sa Maria at Jose at ang bata na naliga sa pagsama. Mga babae. Pagkatapos nilang makita siya, ikinalat nila ang sinabi sa kanila tungkol sa bata. Mga lalaki. Mahahang lahat ng nakikinig sa sinasabi ng mga pastor. Mga babae. Pero iningatan at pinag-isipan ni Maria sa kanyang puso ang lahat ng ito. Lahat. Bumalik ang mga pastol sa parang na nagpupuri at dinadakila ang Diyos dahil sa lahat ng kanilang narinig at nakita ayon sa sinabi sa kanila. Magsitayo po ang lahat para sa ating scripture reading. Ang ating pong scripture reading ay hango sa aklat ng Isayas, Kabanata 9, talata 1 hanggang 7. Verse 1. Ngunit napawi na ang dilim sa bayang matagal nang naninighati. Noong mga nakarang araw, inialay niya sa kahihiyan ang lupain ng Zebulun at ang lupain ng Naphtali. Ngunit sa panahong darating, dadakilain niya ang lupain ito. Daan ang papunta sa lawa, sa ibayan ng Jordan, sa Galileya ng mga Hintil. Verse 2. Nakakita ng isang maningning na liwanag ang bayang matagal nang lumalakad sa kadiliman. Sumikat na ang liwanag sa mga taong naninirahan sa lupaing balot ng dilim.
Verse 3, pinasigla mo ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Nagagalak sila na parang panahon ng anihan, at parang mga taong naghahati-hati sa nasamsam na kayamanan. Verse 4, sapagkat binali mo ang pangatok ng kahirapan at mga bigatin sa kanilang balikat ay pinasan. Pangalo ng mga mang-aapi, iyong binali tulad sa Midian na iyong ginamit. Verse 5, ang panyapak ng mga mandirigma at ang lahat ng kasuot ng tikpak sa dugo ay susunugin. Verse 6, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala, at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Verse 7, magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang kaharian. Itatatag niya ito at pamamahalaan na may katarungan at katuwiran mula ngayon at magpakailanman. Ito po ang salita ng Diyos. Pagbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Alright, so are we ready sa ating pang-anim na simbang gabi mga kapatid? Huwag niyo ipahalatang kinakabahan ako. Konti lang naman. So this is a very, I am very overwhelmed sa presence ng Panginoon. So sana I am asking more guidance and wisdom sa ating Panginoon. Alam kong kasama kayo mga kapatid sa gabi. And then let's have our covenant before we have our prayer. Ilagay po natin ang ating mga kamay sa ating mga dibdib at ating pong salitain ang ating covenant sa bilang na 3. 1, 2, 3. Ang salita ng Diyos, nagliligtas. Ang salita ng Diyos, nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos, nag-aayos ng buhay. Ang salita ng Diyos, nagbibigay ng pag-asa. At ang salita ng Diyos, nagpapala. Tonight, I receive the blessings in the Word. Tonight, I receive the blessings in the Word. In Jesus' name, Amen. Okay, bago po tayo umupo, let's have a very short prayer for Lord's guidance. Panginoon, maraming salamat po. Ika-anim na araw na to, malapit ka na naman namin makita, Panginoon. Ngayon po, excited kami. Maraming salamat po, Panginoon, sa paggamit niyo sa amin. Ngayon pa lamang alam kong ito ay isang victorious na gabi. At alam kong paparangalan ang inyong pangalan. At lalong ma-excite ang aking mga kapatid na makita ka, na maramdaman ang pagdating mo, Panginoon. We are very blessed to have you. And tonight is another victorious night dahil makakarinig na naman kami ng bagong salita, bagong kaalaman na maisa sa buhay namin, Panginoon. And this is all our prayer, and we give all things in Jesus' name. Amen. Okay, balik naman tayo umupo, mga kapatid. Alright, so masaya ba tayo sa ating pang-anim na araw, na gabi? Alright, okay. Ako may konting kaba, hindi ko alam kung kinikilig ako or what. Sabi ko nga kay Sister Dida, parang mas malakas pa yung kapog ng dibdib ko sa tambol mo. Kasi parang hindi ko naririnig yung tambol, parang yung dibdib ko. And this is one of the reasons why I say yes to Pastor Joshua. Because this is very challenging. Pero alam kong si Lord din ang nagtalaga sa atin. Diba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, sikuhin mo, huwag ka mainip. Next year, ikaw naman. Oh, walang papalag. Ayaw ni Jesus ng no. All yes lang tayo. Okay, so wag po tayong matakot na magsalita sa harapan because it's Jesus that we have. Alright, so bago tayo pumunta sa ating topic, meron po ako sa inyong ipapakitang isang larawan. Yes, Sister Julia. Ayan. Ito po. Ito pong larawan na to, gusto kong tignan yung mabuti. At tignan niyo po yung itsura niya. At ngayon po, gusto ko pong pumikit po kayo sa mandali.
Bawal po ang nag-cheat, nakikita po ni Lord, dapat nakapikit po. Gusto kong nakapikit po kayo. Isipin niyo po na kayo po yung babae na nandito sa larawan. Damdamin niyo po na kayo nag-iisa lang dito sa lugar na ito. Wala kayong kasama. Wala kayong nakikita kahit ano. Mag-isa lamang kayo. Tapos may naririnig kayo parang may sumusunod. Parang may yabang. Tapos naglalakad kayong sobrang dilim. Alright, let's open our eyes. Ano yung gusto niyong makita, mga kapatid? Parang bumuntong hininga sila. Ano pa, nung nasa gitna kayo ng dilim at mag-isa kayo, ano po yung gusto niyong makita? Wow, okay. 100% po kayong lahat. Okay, so, tama po. Kapag po tayo ay nasa kadiliman, we are always seeking God. Diba? Sino ba sa inyo naglakad ng mag-isa? Na halos maihina sa katatakbo, sa sobrang kaba. Diba? I think every one of us experienced that. At kapag kahit maliit na liwanag lang yung makita mo, hahabulin mo yun. Talagang tatakbuhin mo yun. Diba? Parang si Lord. Diba? Nung dumating si Lord, may 3 haring mago. Hindi nila alam saan kaya kami papunta. Diba? Pero nung nakita nila si Lord, yun pala ang liwanag na hinahanap nila. Kaya po, ang ating pong topic today ay pinamagatang pong liwanag sa dilim. Ang star ng pag-asa. Okay? So, hindi pa ako kakanta. Ano lang po ito tayo na lang. Yan. Mamaya mag-ara. Rock po kasi yun eh. So, hindi bagay po sa pero ito po ang title ng ating pag-aaral ngayon. So, liwanag sa dilim. Okay, so dito sa ating title pa lang, makikita na natin kung ano ang reason ng pagdating ng ating Panginoon. Siya ang magbibigay ng liwanag kapag tayo ay nasa gitna ng dilim. Tama po ba, mga kapatid? Amen. Okay, so alam natin na ang pagdating ni Jesus, ang main purpose niya ay hugutin tayo sa kadiliman. Tama po ba? So pag nakita po natin na tayo ay naglalakad sa dilim at nakita po natin ang liwanag, kumapit po tayo. Iba pong liwanag yung sinabi, huwag kang kakapit sa liwanag, iba po yun. Diba po merong ganon? Iba po si Jesus. Ito po yung liwanag na dapat kapitan po natin. Tama po? Okay, so let's start with the first verse. Ito po ang ating first point, which is ang pag-ahon sa pagdurusa. Okay, ito po sa pag-ahon sa pagdurusa. Siyempre po bago po natin makita yung light, dumadaan po muna tayo sa dilim. Di po ba? Hindi naman pagka puro liwanag na lang, hindi na natin ma-appreciate. Di ba? So minsan dumadaan po muna tayo sa dilim bago natin makita ang liwanag. First verse, Sister Juliet. Okay, let's read po yung unang verse po. Ating basahin sabay-sabay mga kapatid. Ngunit napawi na ang dilim sa bayang matagal nang namimighati. Noong mga nakaraang araw, inilagay niya sa kahihiyan ang lupain ng Zebulun at ang lupain ng Nephtali. Ngunit sa panahong darating, dadakilain niya ang lupain ito, daanan papunta sa lawa, sa ibayo ng Jordan, sa Galilea ng mga Hentil. Okay, so dito pa lang, sa first verse pa lang, bakit kaya yung may dilim na minention ba? Sinabi niya, yung hinighlight ko po yung word na inilagay niya sa kahilian. At dadakilain niya. Which is very ironic. Di po ba? Kapag po sinabi natin ironic, parang opposite po sinasabi. Nilagay niya sa kahihiyan, tapos dadakilain niya. Kasi mga brothers and sisters, sometimes, we are undergoing a process. Di po ba? Bakit kaya ganito? Bakit puro nakaka-disappoint? Bakit puro kahihiyan? Bakit puro heartache ang nararanasan ko? Mga kapatid,
God has a purpose kung bakit niya ginagawa yan. And He says here, kasi dadakilain niya kayo. That is just another promotion for you. Di po ba? Tama po ba mga kapatid? Kaya po tayo, pag dumadaan po tayo sa konting dilim, konting bako-bako ng buhay natin, just remind ourselves, this is just a process. Kasama po sa proseso na tayo po'y ilalagay muna doon para po ating mas ma-appreciate na tayo'y pinopromote po ni Lord. Mas masarap po yun. Tama po ba? Okay, dito po sa kwento ng Isaiah, so, meron pong ngunit dyan. So, ibig sabihin po, meron po yung story behind it. So, yung story behind it po is, ipinasa natin ang story ng Isaiah, makikita po natin yung mga tao from the next slide, ating ulit, there. So, tingnan po natin ang larawan. Yan po. Ito po mga tao na to is from Jerusalem. So, alam po natin ang Jerusalem is anointed, parang lugar na ipinalaga ng Panginoon. But in Isaiah, there was a point na sila ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ginagawa nila yung mga opposite ng huni ng Panginoon sa kanila. That's the reason why inilagay sila sa kahihiyan. Di po ba? Dahil po, binigay na ni Lord lahat eh. Binigay niya na, all out na. Pero bakit ganun? Ibang Diyos pa rin ang sinasamba ng mga taga-Jerusalem. And this is very challenging. Kasi po, bilang ikaw ang Diyos, di ba, kilala po tayong mahabagyo, sabi po nila. Pero this time, in this specific time, yung mga panahon ng sa Isaiah, I also read that nagtampo ang Panginoon. Nalibog po siya. Nagalit siya. Let's remember mga kapatid na kahit mapagpatawad ang ating Panginoon, hindi natin pwedeng sabihin na ay gagawin ko to kasi papatawarin din naman ako ng Diyos. It's not the case. So dapat i-remember din po natin na ang Diyos is also nagtatampo rin, but tampo because He loves us is more than, and He has unconditional love. Na kahit paulit-ulit kang gumulong sa kasalanan mo, hahawakan at aabangan ka niya sa dulo. Tama po ba? Okay, so yan po yung nangyari dito. Tapos, ang nangyari po dyan, dahil sa galit ng Panginoon, yun po, inilagay po sa kahihiyan ang lugar na Naphtali and Zebulun. Pero ang pinaka-plot twist po dyan is yung tinatawag nating Great Langit. Okay? So dito po sa picture, punong-puno ng kadiliman. Di po ba? And then biglang dumating yung Great Light. And basahin po natin ang second verse para malaman po natin. Verse 2, nakakita ng isang maningning na liwanag. Ang bayang matagal nang lumalakad sa kadiliman. Sumikat na ang liwanag sa mga taong naninirahan sa lupaing balot ng dilim. O, excited ba kayo doon, mga kapatid? Di po ba? Kahit na anong ginagawa natin kay Lord, kahit anong ginawa ng Jerusalem, sumamba sila sa sa ibang Diyos. Pero, dahil sa sobrang pagmamahal ng Panginoon, still, inilabas niya yung liwanag. Yung nag-iisang liwanag niya ay i-dedicate niya pa rin sa Jerusalem. Kaya dito makikita po natin yung maningning na liwanag sa bayang punong-puno ng kadiliman. Dahil po nung time na yon ay nasa dilim ang Jerusalem at nararamdaman ng Panginoon ang kanyang paninibugo. Pero dahil sa sobrang mahal niya ang Jerusalem, mas pinili niyang akayin sila sa liwanag. Hindi niya sila ginabihan, kundi inilabas pa niya ang ating nag-iisang Jesus Christ as a Savior para isave lahat ng mga nasa dilim. Tama po. And palakpakan naman natin ang Panginoon for saving people in the darkness. Okay? So, iniisip ko nga, ini-imagine ko, paano kaya kung nung time na yun hindi dumating si Jesus? Nung lugmok na lugmok yung Jerusalem,
Siguro hanggang ngayon tayo, mga kapatid, naglalakad pa rin sa walang direksyon. Hindi natin alam kung sinong sasambahin natin, kung sinong tatawagan natin pag tayo ay inaatake ng anxiety. Pero we are very lucky. Katulad ni Lucky, we are very lucky, all of us. Kasi dumating ang liwanag. Dumating ang liwanag at ipinanganak ang nag-iisa natin, Jesus Christ. So kahit ang sakit-sakit na, yung parang love life mo, yung kahit ang sakit-sakit na, parang Catherine Bernardo lang, ang sakit-sakit na pero tinatanggap mo pa rin. Diba? Parang kahit sobrang sakit na, yung kulang na lang sabihin mo, ang sakit-sakit. Ganon. Pero hindi mo masabi. Pero si Lord kasi hindi niya masabi. So ang ginagawa na lang niya, sa sobrang sakit, eto na lang. Bigyan ko kayo ng liwanag para mahalin niyo ako ulit. So yun. So yun po yung nangyayari kung bakit si Jesus was born. Gusto niya tayong i-revive. This is just another revival. Dito ba? From the dilim. Binigay niya yung liwanag kasi nawawala ka eh. You're searching. So binigay niya yung liwanag. So lalapit ka ngayon. Yun ang tendency. Yun po ang purpose ng ating verse 2. Kaya po, binigay niya ang liwanag. Alright, so let's go with our second point. Which is ang pagsibol ng kaliwanagan. Okay, so dito po, nakita na natin yung biglang paglabas po ng liwanag. Okay? So bumalik po tayo sa kaninang verse, at sister. Yun pong na-mention ang Naphtali and verse 1 po, Zebulun. Okay. So sino po pamilyar sa Naphtali and Zebulun? Narinig ko na last time to sa Foundation Day, Pastor eh. Yung tribe of Zebulun. Ayan. Meron po tayong 12 tribes. Di po ba? Sa Bible. And ito pong Zebulun and Naphtali. Sila po yung nagpuunahan sa top 12. Pinakakulelat. Sila po yung pinakamabababang tribo. Magtataka po kayo, bakit kaya pinili ni Lord itong mga pinakamabababa? No? Pwede naman yung piliin yung top 1 eh. Palino na yun eh. Di ba? Pwede yung gawin na, ay piliin ko itong top 1, magaling ko mag-explain. Maniniwala yung tao dito. Bakit kaya pinili yung mga top 12? Yung 12 na nga lang kayo, top 12 pa yung pinili. Bakit kaya? Bakit po kaya pinili sa tingin mo? Because, kapag na-promote sila, kitang-kita. Di ba? From top 12 to top 1, uy, palakpakan tayo doon. Di ba? Kasi ganun mag-promote si Lord eh. Dapat po muna nandun tayo sa proseso. Di ba? Parang nasa baba po muna tayo, which is what we call the underdog. Yan po. Ano ba yung underdog? Ito pong underdog na sinasabi. Katulad po ng labanan ni David and Goliath. Yan. Di po ba? Pamilyar po tayo dito, David and Goliath. Sino po hindi pamilyar? Pamilyar po lahat? Okay. So dito po, ang nanalo po dito si Goliath. Tama. Tama po ba? Ay, hindi pala. Okay, di ba? Kasi akala ko mananalo, malaki kasi. Tama po. Pero dito sa istorya to, dito makikita natin ang tinatawag na underdog. Hindi po yung under na nasa ilalim na to. Kundi, si David po dito ay isang underdog. Nakatulad po ng Naphtali at Zebulun na hindi pinipili. Kasi kita-kita po natin, di po ba? Kung ako po tataya sa isang sabungan, sabong po, tatalpak. Pamilyar po kayo sa talpak. Sino po tumatalpak dito? Ano yun? Wala. Wala na. Ano po na lang kung may alam tumalpak dito. Ayan, yung talpak po, yung tumataya po sa sabong. Pero di ba pa nakakapasok sa sabong? Online po pala yung talpak. So ganito po, pag pumatalpak tayo, pipiliin po natin yung pinakamagaling, tama? Ito, magandang panapong to. Makulay ang balahibo. Ganon.
Pipiliin mo yan. Ay, ito, mukhang matilaok ito. Matapang mukhang malaki. Malaki ang dibdib. Ganon. Hindi po ba? Hindi ko alam po pero marami pong tandang sa akin. Pero hindi ako marunong eksakto. So, dito po, kung ako pipili, literal na tinginan lang. Kanino po tayo tatalpak? Saan po kayo tatalpak dito? Kay Gulayan. Huwag po tayo magpakaano kasi po, pag nakita po natin ang larawan, ay syempre, pinagbat niyan. Kakapraso. Eh pag ginawa ka na sa liigid, patay na. Di po ba? At kaya ni, gayong-gayon nila ang Gulayan tinatalsik na. Pero bakit kaya siya nanalo? Kung pagka pumalpa ka ng 1,000, ayun, natalo ka tuloy. Eh kasi hindi, ang tinayaan mo malaki. Minsan nakakapuwi na maliit. Pagkampay sa mga maliliit dyan. Ayaw mo, si Mama Yagdan kumakaway. Diba? Kaya po yung maliliit, may pag-asa pa po kayo, tatalpak kami sa inyo. ang reality check po dyan, tayo po wag mag-judge. Hindi po ba? Tayo po, wag nating i-judge kasi si Lord, nakikita ang puso natin. Nakikita niya, ay ito, hindi porkit sikat to, babait to. Hindi porkit magaling magsalita to, totoo ang sinasabi nito. Tama po? Kaya mga politician, huwag tayo masyadong ay, exempted pala si sister. Sorry kay sister. Ay, si Mami, tayo yung mga taga-ka-blessing, magaling tayo. At may puso po tayong Kristiyano, kaya lagi tayong panalo sa talpak. Sa talpak po ba? Ayan. Yung po, di po ba, sa atin po kasi, na nakikita bilang mga tao, lagi natin napapansin, yung malalaki na. Kahit nga sa regalo, gusto mo yung malaki. Di ba? Gusto ko yung malaki naman lang pala nung isang lang, candy lang pala. Minsan, ganun yung ginagawa ko po sa mga inaanak ko. Nagpapatak malaki. Tapos pipili lang po sila. Pag napili mo yung malaki, kapraso naman ng laman. Yun po, parang nakikita natin, bilang mga tao, we judge talaga. Di po ba? Pero ang Diyos iba eh. Ganun siya ka-pure. Hindi niya nakikita yung outer part ng ating buhay. Lagi yung nasa inside. Kaya magpasalamat po tayo sa pagdating ng Panginoon. Kahit mahina ka, sister, brother, kahit sabi mo hindi ako kasing talino ni Pastor Joshua, kahit na hindi ako kasing galing sumayaw ni Sister Vida. Sister Vida, oo. Napakita sister, ikaw lang. So kahit na, di ba, kahit na hindi tayo kasing talented, kasing galing, tatalpak si Lord sa inyo. Lahat isusugal ni Lord sa inyo. Yung ba? Talpak is the word. Pero talaga, yun po ang reality. So dito po makikita natin, si David ang nanalo. Napakagaling po. Kahit maliit, ay pre-promote ni Lord. So, pakpakan naman natin ang ating Lord. Amen. So, let's go with our next point. Naintindihan ba yung underdog? Hindi po yung talpak yung underdog po yung na-explain natin. Alright. So, next verse is, verse 3. Pinasigla mo ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Nagagalak sila na parang panahon ng anihan at parang mga taong naghahati-hati sa nasamsam na kayamanan. Okay, ito po yung dumating na yung liwanag. Di po ba nasa dilim po sila? Nung dumating na po yung liwanag, ito na po yun. Pinasigla na. Nawala na yung dilim. Everything is with joy. And they are rejoicing. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa kasi may liwanag na. At nagagalak sila na parang panahon ng anihan at parang mga taong naghahati-hati sa kayamanan. Biruin niya yan from madilim and then transferring to rejoicing. Kasi dumating na po ang liwanag. Nawala na po ang dilim. Kaya po may panahon na po tayo upang magsaya sa pagdating ng Panginoon. Mga kapatid, palakpakan po natin ng ating Panginoon.
We are so blessed to have Him. At magkahati-hati na po tayo sa kayamanan. Mayaman po tayo sa Panginoon. Let's go with the verse 4 po, sister. Sapagkat binali mo ang pamatok ng kahirapan at mga bigatin sa kanilang balikat ay pinasan. Pamalo ng mga mang-aapi, iyong binali tulad sa media na iyong ginapi. Ang panyapak ng mga mandirigma at ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin. Kitang-kita po natin sa verse na to, ang lahat ng positive things na nangyari. Di po ba? Dito pa lang na-mention na binali niya yung kahirapan, nawala yung bigatin niya na pinapasan, pamalo ng mga mag-aapi ay binali niya. Sa pagdating ng ating Panginoon sa ating buhay, binali na niya ang pamatok ng kahirapan at kalungkutan sa ating mga buhay, mga kapatid. Wala nang panahon, wala nang chance ang negative things, ang darkness sa ating buhay dahil eto na yung liwanag eh. Dumating na. And we just need to claim it at tanggapin. And we don't have a choice dahil dadating at dadating talaga ang liwanag. And that's Jesus Christ. He was born. Right? So wala, hindi na natin mapipigilan ibalik kay Mary yan. Di ba? I-push natin kay Mary ulit, hindi na. Talagang dadating at dadating ang Panginoon dahil sa sobrang mahal niya tayo. Amen? Alright, so yun nga po, nakita na natin ang mga pagbabago. So, tapikin natin yung mga katabi natin para tunog na. Sabihin natin, congrats! May ilaw na. Ay liwanag na ang buhay. Diba? Yun ang sabi ng Meralco eh. Magbabayad po kayo ng Meralco para lagi po kayo may ilaw. Yan po. So diba, doon sa buhay natin, kapag nakita po natin ang liwanag, doon po nagsisimula yung changes. Doon po nagsisimula ang pagbabago. Kayo po ba, dumaan po ba kayo sa time na hindi nyo pa natatanggap si Lord? Ano po kayang feeling? Nung wala pa si Lord sa buhay mo, wala pa si Jesus, hindi nyo kilala. Siguro na-imagine nyo, no? How life is so bad, so hard. Konting sharing lang mga kapatid. Ako, way back 2013, I've been here. So, medyo matagal-tagal na rin ako ka-blessings. But before that, I am living a very dark life. I had my first kid when I was 19. Teenage mom. So, dahil teenage mom ako, I was lost. Wala talagang, hindi ko nga alam paano magpa-dede. Hindi ko nga alam paano magkanaw ng dede. Hindi ko alam yun. At dumating ako sa point na I am just bearing the child, hindi pa ako nanganganak. May thoughts ako na, ano kaya, kung wala to, okay lang kaya ako. Or, sometimes, di ba, may mga thoughts tayo na tapusin ko na lang lahat. Para wala na lang. Kasi ang hirap eh. Kawawa naman tong baby kung lalabas siya na hindi ako eh. Which is very hard sa atin because you are carrying a life. Tama po ba? Pero, alam niyo ba, nung dumating ang aking anak, ayan po aking anak. Ayan po yan. Malaki na po yan. So, nung dumating po ang anak ko, parang katulad ng pagdating ni Jesus. Nagkaroon ng pag-asa. Wow! Eto na yung anak ko. Parang nagkaroon ako ng light. Beyond that paghihirap pala, may bagong purpose na ako para mabuhay. May bagong goals na akong aabutin kasi eto na. This is life. This is what I need. Kailangan ko lang pala ng liwanag. Kailangan ko lang ng paraan paano mabuhay. And then I was still in a darkness in the Pero nung dumating po ako sa blessings, iba po ang liwanag na nakita ko. Which is very, very ibang iba po. Ang next
unexplainable. Talagang nandito ang Panginoon kasama natin sa blessings. Nung nakita ko, hindi ko na nilubayan si Lord. Ay, ako pala ang hindi niya nilubayan. Kinapitan niya ako. Kasi nung mga panahon na I am lost, ito lang yung napuntahan ko. Dito lang ako tinanggap, sister, pasok ka, kain ka, sister, welcome ka dito, ito lang po. I think si Jesus sa sobrang pagmamahal niya sa akin, binigyan niya ako ng liwanag, sister, dito ka pumasok ka sa blessings. Kasi nandito ang tamang paraan. Andito yung pag-asa mo kasi wala na eh. Lost ka na eh. Nung narinig ko yung mga salita ng Panginoon, unang araw, wala pa. Hindi pa ako masyadong tinatalaban. But as you go along, you will realize yung pakiramdam ng pagmamahal ng Panginoon sa atin. Habang nakikinig ka ng sermon, doon mo maa-appreciate mga kapatid, may purpose pala yung pain. May purpose pala yung heartache ko. Nung umiyak pala ako dahil wala akong pambili ng gatas, ito pala yun. Tatayo pala ako para i-share sa inyo mga kapatid. Diba? Ito pala yun. Ito pala yun. Ngayon ko lang na-realize, I was being promoted by God myself. From downgrade to here. Here in this stage, I am very delighted. Very overwhelmed. Hindi ko ako iiyak, konti lang. So, I am very happy lang na mga kapatid, nandito ako standing sa harapan niyo because I am saved. I see the light and I'm very lucky na sinundan ko. Sorry ulit kay lahat. But I am very happy na sinundan ko yun. And mga kapatid, hindi kayo naliligaw. Nandito po ang liwanag kasama natin. Amen. Amen. Alright. Medyo nawala-wala yung kaba ko. Sorry. Alright. So, yun po ang bahagi ng ating second point. Diba? Sabi dito, walang makakapigil sa pagsilang ng ating nag-iisang star ng Pasko. At yon ay si Jesus. Tama po? Alright. So, let's go on with our third point. Okay, ito na yung last point natin, which is ang pagsilang ng liwanag. Ito na yun, no? Ilalabas na yung light. So, let's go with the first verse, the 6th verse po. Okay, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawagin kahanga-hangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Next verse. Verse 7. Magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan na ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang kaharian. Itatatag niya ito at pamamahalaan na may katarungan at katwiran mula ngayon at magpakailanman. Okay, so dito, na-mention na agad yung responsibility ni Jesus. Diba? Kung ikaw, sanggol ka pa lang, tapos nalaman mo, ay paglabas ko pala, ito pala gagawin ko, lalabas ka pa? Ay, ako pala ay tagapayo, ay naku, hindi na ako lalabas. May choice ka ba? Wala po, diba? Katulad ng pag may magulang tayo, lumabas tayo sa magulang natin, we don't have a choice. We just come out of this, and we just need to be thankful. Tama po? Kasi yung iba hindi pinalad na makalabas sa mundo. Tama? And we exist. Which is why we need to be very thankful. At ito po mga itinalagang responsibilidad sa ating Panginoon. He never say no. And He never have a choice. Because si Lord mismo na Ama ang nagtalaga sa Kanya. Oh, ikaw, dahil ikaw ay ipapanganak sa mundo, ito ang task mo. Siguro baby pa lang siya, parang si Priam, dinidiscuss na ni Lord na, okay Priam, ganito ang gagawin mo, pagdating mo, ikay ipapako sa krus. Eh parang ayaw ko na lumabas. Di ba? Parang, paglabas mo, ikaw ay lalakad ng napakahabang nilalatayan. Sino pa kaya gusto lumabas mo? Di ba? Parang ayaw mo na lumabas. Pero God is so good. He is so good. Di ba?
Dahil, my God, imbis na ikaw ang tumanggap, binigay niya yung anak niya to receive it. And you will just need to receive the grace of shining from the born Jesus was born. Tinanggap mo na lang, mga kapatid. Tinanggap mo na lang. Diba? Hindi ka lang nalataya. Love na love ka ni Lord eh. Sabihin niyo sa katabi niyo, si Lord lang may love sa akin. Si Lord lang may talaga. Yung love ko, hindi na ako love minsan. Yan po. Yun ang tunay na purpose natin. Minsan talaga yung mga taong love natin hindi tayo love. Sorry, wala akong sinabi. Okay. Minsan, di ba mga reality check mga kapatid, minsan yung love natin, hindi tayo love. Bakit ganon? Dapat love, love, love. Hindi pwede yung hindi, walang basted ngayong gabi. Lahat love. Amen. Lahat love. Ay, paano siya si Gerald? Basted ka ba? Sorry naman. Hindi ka basted. Huwag ka mag-alala. Love ka ni Lord. Diba? Tayo lang yun. Kaya man tayong ma-disappoint mga kapatid. Kasi, wala tayo, walang mababasted kay Lord. Lahat tayo ay love ni Lord. In love si Lord sa atin. Mas in love pa sa asawa ko. Love na love ako ni Lord 100 million times. When I am done, that's how I remind myself. Walang nagmamahal sa akin, okay lang, love ako ni Lord. Kasi okay lang kahit, wala akong pera, okay lang. Basta love ako ni Lord. Diba? Sometimes, kailangan natin i-remind ng sarili natin ng positive things. Kasi, nakaka-down eh. Diba? Dumadating ka sa point na, umaawit ka but your heart is in darkness. Minsan, tawa ka ng tawa, but then, what's inside you is different. Mga kaibigan, mga kapatid, let's keep ourselves look and focus on the light. Tignan natin lagi yung liwanag. Lahat tayo mga kapatid dumadating sa pinaka-darkest point ng buhay natin. I-admit man natin o hindi, lahat tayo may weakness. Lahat tayo may mga bagay na kinatatakutan. Tama po? Na sana huwag mangyari. Na sana hindi ko maranasan yung broken heart. Yung na-broken heart ako, ganyan, diba? Minsan may ganun tayo, but tandaan niyo po, it's part of the process. Tandaan niyo. Yung mga bagay na nangyayari sa inyo, nalulungkot kayo, natalo kayo, na-disappoint kayo, kasama po yun. Kaya sinasabi natin, when we are on the darkest, doon natin kausapin ng Lord. Kasi biglang bubukas yung ilaw, yung pala binuksan ng nanay ko. Nagmamuli-muli ka tapos, ay, binuksan pa. Ay, may light. Ay, binuksan pa. Pero sa totoo, kailangan natin gawing masaya ang mga maiitim na bahagi ng buhay. Diba? Wala magtataas. Sorry. Pero totoo po, talagang minsan yung kadiliman sobrang laki sa liwanag. Tama po. But Jesus was born para bigyan ka ng ilaw. Diba? Minsan, tuwing Pasko, sa sobrang sad mo, naglalakad ka, binasted ka ng mahal mo, naglalakad ka, at nakarinig ka ng Merry Christmas, napapakanda ka pa rin. Diba? Tapos nakita mo kumukulit-up yung bahay ng kapitbahay niyo. Tapos wala ka, kunin mo na lang. Diba? Parang napapalitan ng joy. Kahit gaano ka kalungkot kapatid, hindi mo mapipigilan ng Pasko. Makikita at makikita mo ang iba't-ibang liwanag ng buhay. Tama? Because Jesus was born. And we need to rejoice to that. Kahit umiiyak tayo, wala yung kasama natin, malamig ang Pasko. Diba? Okay lang mag-heater ka na lang. Malamig talaga. Yun talaga yung reality, malamig. Pero, kay Jesus, iinit ang Pasko niyo. Amen! With Jesus,
Jesus! And mainit ang Pasko natin. Maliban sa Aros Caldo kahapon ay sarap. Yung Aros Caldo, pampainit. Uy, salamat po. Baka meron pa. Ayan, di ba? Maliban sa pakain ng mga taga-blessing, iba ang word ng Panginoon. Pampainit po sa atin. Masaya ba mga kapatid? Alright. Okay. Alright. So, ito na po yung ating pangatlong point. Okay. So, dito po nakita po natin ang pagsilang kay Jesus. Di ba? So, dahil to sa liwanag na dala niya, parang panalong-panalo ka na. Parang daig mo pa nanalo sa jackpot. Kahit hindi ka tumapaya ng loto. Oh. Di ba? So, ako talaga nakasulat eh. So, yun talaga. Oo nga, parang hindi ko talaga ako tumapaya. Asawa ko na. Sabi, ano po yan? Hindi ko po alam yun, yung kinukuskus ba yun? Hindi ba yung asawa ko medyo, malay naman, pwede pa. Pero alam niyo, kay Lord, ako kay Lord laging winner. Laging winner kay Lord. Kahit walang loto, kahit walang palpak, pwede na panalo kay Jesus. Okay? Yun. Yun po ang ating third point. So let's go on. Sa ating conclusion, may tanong po ba? May tanong po ba? Alright. So ito na po ang ating last. Alright. So natapos na po tayo sa ating tatlong points. So let's go on sa ating conclusion. Alright. So ito na po ang ating puntos. Dahil sa kapanganakan ni Jesus ay nagkaroon ng liwanag sa dilim. Diba? Yes! Yes! Yes na yes tayo sa liwanag sa dilim. Kakanta na talaga ako, konti na lang, Pastor. Pero hindi ko memorize eh. Liwanag sa dilim. Okay. So sa sobrang thankful natin kay Lord, lumiwanag ang kadiliman. May example ako nito. Sige, please share it. Sino hindi nakakaalam ng nangyari kay Lolo Sir? Ano kaya nangyari kay Lolo Sir? Nategi na si Lolo Sir. Si Lolo Sir po, or si Mr. Ronaldo Valdez, ay nag-suicide. How can we know? Si Lolo Sir, ang kanyang character is a very happy man. Tama ko? Si Lolo Sir, isang wealthy man, mayaman. Mayaman, guwapo, sikat. Di ba ba? Masaya naman siya eh. Never natin siya nakitang nalungkot, di ba? And outside of the show, napakasaya ni Lolo Sir. Pero that is a tragic death. He pulled the trigger in his head. Binaril niya ang sarili niya. Imagine, if you are in the darkness, mga kapatid, walang imposible, kaya kayong talunin ng demonyo. Kaya please, find the light. Find the light. Ito si Mr. Ronaldo Valdez. The story behind why he did that. Because na-diagnose siya with pancreatic cancer. Akala niya last na yun. Akala niya wala nang kagalingan. Akala niya, may cancer ako, mamamatay na. And because he pitied himself, naawa siya sa sarili niya. Sikat siya eh. Diba? Malakas siya eh. Sikat. Biglang nag-pancreatic cancer. Biglang hindi makatayo. Nagkaroon siya ng self-anxiety. Leads to depression, mga kapatid. Who among you had encountered depression and anxiety? Taas sa kamay, walang mahiya kasi we all have experienced that. Okay. So, I do myself. Nabanggit ko kay Pastor, I also have encountered anxiety and depression. Bakit hindi naman ako naka-encounter na I need to take my life? Parang nandun ka lang sa dark phase. And nung narinig
sabi ko, sayang hindi niya nakilala si Lord. Sayang hindi niya pinakinggan. Diba? He is 76. Konti na lang eh. Nandun ka na. Ibinaba mo pa. Diba? Mga kapatid, I know, I'm not sure. Pero kapag tinanggal natin ang buhay natin, hindi po ito hindi po tayo makakawala sa bigat. I assure you, kapag kayo po itinali nyo ang sarili nyo sa whatever things and you hang yourself, wala po doon ang liwanag. Wala po doon. What you will see is undying pain, mas maraming sakit, mas maraming tao na makikita kang madidisappoint. And you have a choice. A choice can. You can choose between the light and the darkness. Hindi natin masisisi si Mr. Ronaldo Valdez. Choice ka. Pero mga kapatid, palakasin natin ang mga spiritual heart natin. Lagi niyong tatandaan, kung masakit na masakit ngayon, mas maraming blessings ang kapalit niyan. Tandaan niyo kapatid, if you are encountering something na akala niyo eto na yung pinakamasakit na to eh. Eto na talaga eh. Eto na. Hindi sagot ang magpakamatay ka. Hindi. Kasi paglabas mo na nga na nabuhay ka, di ba? Kung tawag ko, pastor, na-resurrect ka. Pero pag na-resurrect ka, nandun ka pa rin. Paulit-ulit kang hinahang. Di ba? Pag inintay mo lang, nakunin ka ni Lord. And then you will have the paradise. Ang tanging task mo lang sa mundong ito is you receive the blessings and grace of God. Tama? Yun lang po ang role natin. Pag natanggap po natin yan, everything will lighten up. Lahat magliliwanag. So yun po ang kwento ni Mr. Ronaldo Valdez. Sana, and I'm praying that he will be resting right now. I hope. Yun po. Next slide. Second po is panibagong pag-asa. Nung pinanganak si Jesus, panibagong pag-asa po. Tama po? Kasi katulad na sa Jerusalem, madilim na po sila. Pero nung pinanganak si Jesus, boom! Nawala ang kahirapan. Lumiwanag ang buhay, dahil pamiral ko. Di ba? Parang, okay. Nawala na lahat ng disappointment, nawala lahat ng heartache ng mga tao, bumalik sila sa liwanag. So mga kapatid, kapag tinanggap natin si Jesus, lahat ng bagay na wala tayong pag-asa, wala yan. Parang kay David and Goliath lang, talo. Kahit gaano kaliit ka, talo mo yan. Gaano kalaki man si Goliath na problema mo mga kapatid, wala yan sa David na likha ng Panginoon. You are always blessed. Amen? Amen? Alright, next po. Alright, ang pagdating ng Panginoon is ultimate blessing. Diba? You are blessed. You are blessed. Dumating ang Panginoon at nandito ka, you are blessed, kapatid. Because you witness the coming of the Jesus Christ. Siya ang ultimate blessing, hindi yung milyon. Hindi yung milyon sa loto. Hindi yung milyon sa pangko ni Gokong Wei or whatever. Huwag po nating isipin na ang blessing ay puro material na bagay lamang. Hindi po. Pag namatay ka, sabi nga dito, may kwento si Aga Mulak. One time, doon sa kanyang pinsa na, isa pang mulak yun. Ninyo? Hindi, babae po, babae. Tita niya. Ninya? Hindi po. Amalia. Amalia po. Fuentes pa niya. Hindi po nagulak yun. Ayun po, si Amalia Fuentes. Nagkwento si Aga Mulak, sabi niya, naaawa ako sa tita ko. Kasi wala na yung anak niya, nauna na sa kanya kay Lord. Si Lizel, galing ni Mami. Perfect. Ayan, nauna na si Lizel, nakunin ng Panginoon. And then she's alone. Nung nagkasakit po itong si Amalia Fuentes,
Wala nang mag-alaga. Ang yaman naman, maraming pera. Nakita ni Aga Mulak, sabi niya, wala talaga sa pera ang buhay. Pag magkasakit ka, ubus pera mo, day. Walang katira, day. Di ba? Ubus pera mo, day. Hospital pa lang, day, TMC, day. Wala, day. Ubus, day. Lahat, day. Pati noti, day. Talpak na lahat, day. Ubus ka. Hindi ka pa gumaling. Ayun, napunta ka pa kay Lord. May utang ka pa. Di ba? Yun lang po ang sinasabi ko sa inyo. Dito po sa mundo, wag nating dakilain ng mga bagay na walang halaga sa langit. Diba? Mga pera, yes, sometimes we need money. But, sabi nga po, hindi yun ang halaga ng buhay. And si Lord lang, ang ultimate blessing na. Amen. Yes. Next slide, madam. Yes, okay. So I searched a very nice quote from the Bible. From Santiago, verse 2-4. Sabi dito, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat niyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Nasa Bible po ito, hindi ko kinuha lang. Ang sabi po, magalak kayo mga kapatid if you are feeling some anxiety in your body, in your mind, because it's part of it. Ang kailangan nilang magpakatatag kayo. Hanggang, sabi dito, wakas. Pag nagkita-kita tayo sa langit, ibig sabihin, winner ka. Na pagtagumpayan mo ang darkness. Amen. Alright. Okay, next slide po. Konting-konti na lang mga ano. Alright. So ito po, isang picture. Sabi po ng mga naniniwala, the love of money is the root of evil. Sabi daw po, di ba? Narinig niyo na po ito? The love of money is the root of evil. But I don't believe on that. Bakit po? Kasi kahit po mahihirap kayong gumawa ng masama. Tama? Hindi dahil sa pera, kundi gusto lang nilang gumawa ng masama. Hindi sila gumagawa para yumaman ng masama. But he just wanted. He just want to do it. But, sister, ito ang main reason. Disconnection with God is the root of all evil, mga kapatid. Diba? Kapag disconnected tayo sa Panginoon, lahat ng masama, simple. Tama po? Kapag wala tayong connection at hindi natin nakita ang ipinanganak si Jesus, we don't appreciate His existence, mga kapatid, ako na magsasabi, masaya kang gumawa ng masama. Tama po? So, dapat tayo wag ma-disconnect, parang wifi. Di ba nagagalit po kayo pag nadi-disconnect wifi niyo? Sana ganun din po kayo, Lord. Pag nadi-disconnect kayo, magalit kayo sa sarili niyo, nadi-disconnect ako. I need to reconnect with God. Kasi kailangan ko ng wifi. Hindi ba? Kailangan ko ng strength. Kailangan ko ma-revive. So, dapat tayo laging connected with God. Alright, are we all blessed po? Amen! Okay, konting kempot na lang po ito. Next po. Alright, so I have a challenge. So sabi dito, ngayong Pasko, sikapin natin maging tanglaw sa dilim at akayin natin ang ating kapwa na patuloy na lumakad sa liwanag sa piling ng Diyos. Amen! Sabihin mo nga sa katabi mo, kahit di ka pa matanda, aakayin kita sa liwanag. Game ka na? Yes! Okay! Alright, so ito pa ang magandang balita ng ating Panginoon. So lagi lang tayong magkaroon ng pag-asa na kumapit at isipin niyo lagi, Jesus was born. Wala tayong dahilan para malungkot dahil nag-exist siya sa buhay natin. And then, before po tayong matapos, let us sing a little song. Hindi po ito instrumental kasi mahirap na po. Ano po, may tugtog po talaga ito. Tayo aawit laro ng
ng kaunti sa ating Panginoon. Let's all rise, mga kapatid. Sabayan po natin ang kanta. Just what is it in me? Sometimes I just don't know what keeps me alive. Why never let me go? And though you're in me now, I fall and hurt you still. My Lord, please show me how to know just how you feel. You have forgiven me too many times it seems. I feel I'm not what you might call a worthy Christian after all. And though I love you so, temptation finds its way to me. That is your heart. Me trust you with all of my heart. To be not on my own understanding. I just forget. You won't give me what I can bear. Take me out of the dark, my Lord. I don't wanna be there. Let's bow our head, mga kapatid, and let's pray for the presence of God. Panginoon, maraming salamat po because you came. Salamat sa lahat ng mga bagay na ibinigay niyo sa amin, Panginoon. And we are very blessed to meet you. We are not worthy to receive you, but we are very happy. We are fortunate that you came and you saved us, Panginoon. Panginoon, alam namin na narito ka lagi kasama namin kahit sa pinakamaliit na parte ng buhay namin. At alam ko, Panginoon, na may mga kapatid kami ngayong gabi. They are in the verge of trying to end it out. Tapusin ang lahat, Panginoon. Please, give them strength. Yung mga tao na nawala, and they are still longing for the hug and love. Panginoon, yakapin mo po mga kapatid namin. I know, lahat kami may mga hinanaing sa buhay. And we all know that you are the only reason. You are the reason to rejoice. Ikaw lang, Panginoon. Sapat na. Sa iyo lang kami kakapit. Kahit na walang-wala na, Lord. Walang-wala na. Drain na kami, Panginoon. Pero alam ko, you are alive. You were born. You was born here on earth to save us sa malalim na buhay, Panginoon. Panginoon, hipuin niyo po ang aming mga kapatid na ngayon po ay nag-iisip ng financial issue sa buhay nila, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng blessing more than they ask for. Alam natin ang puso nila, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng ninanais at desire ng kanilang mga puso. And I am also praying for those who are suffering from sickness right now. I know ayaw mo sabihin sa pamilya mo that you're feeling weak. Kasi natatakot ka eh. You are afraid to see the weakness in you. Na makita nila yung pain sa mga mata mo. And you're strong. You wanted to pretend you're strong. But God is here. God is here to listen. Makikinig siya. Mga kapatid, I am praying for everybody's heart na sana magliwanag ang inyong mga puso. Buksan ang inyong mga puso sa pagdating ng ating Panginoon. At sa Kanya niyo lang makikita ang liwanag na hinahanap. Siya lang ang nag-iisang liwanag na magiging panglaw sa gabi na umiiyak kayo at walang nakakain. Sa mga taong akala niyo na di-disappoint niyo, pero hindi. Kay Lord, lagi kayong very good. Kay Lord, lagi kayong okay. Kay Lord, sapat-sapat kayo. Hindi kayo kulang, mga kapatid. Lagi niyo lang
isipin, ano man ang kulang niyo sa mundong ito, you are more than that. You are more than that. Mahal ka namin, kapatid. Hawakan po natin ang mga katabi natin. Sabihin mo sa kanila, alam mo, mahal ka namin, kapatid. Masaya ako na nandito ka kasama. Sana tanggapin mo si Lord. And He will give you life. This is all our prayer. In Jesus' name. Amen. Maraming salamat po. Alright. Pwede na po tayo po. Okay, thank you. Thank you, Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoon for that powerful word tonight. Amen. Come on, let's just glorify the Lord once again. Hallelujah. Thank you, God. Tayo po natin tumayo. We just heard the word of the Lord through the mouth of a young man. At naniniwala po ko, the Lord is going to use, God is going to raise up young moms and women that will declare the gospel of the Lord. At kanina habang nagpipreach kong ating mahal na kapatid, my heart is just so full of God's love. And I just felt na next year it will be a year of double, it will be a year of expansion for our ministry. Dahil ang dami-daming ginagamit ng Panginoon. If a young mom can be used, the Lord can definitely use you next year. Amen? Sabi mo sa katabi mo, gagamitin ka din ng Panginoon. And if you think you need this pulpit para makapag-preach ka, your house is your pulpit, your school is your pulpit, God will use all of us here. Amen? I want you to raise up your hands to the Lord. You know what? Palagi ko pong sinasabi sa ating mga workers, sa ating mga manggagawa, the most important person when it comes to preaching the gospel is the Holy Spirit. So I want you to close your eyes and just welcome the presence of the Spirit. I know it is your heart's desire to be used by the Lord. And tonight, if your prayer is heartfelt, I believe the Holy Spirit will fill you with power. He will fill you with that desire to reach out for many people, to declare the gospel of Jesus that saves, that blesses, that heals. Everybody say, Holy Spirit, I welcome you in my life. Fill me with joy. Fill me with love. Fill me with strength. Gamitin niyo po ako, Panginoon. Lord, eto po ang aking skills. Kakaunti. But Lord, I know in your hands, you can multiply them. Here I am, Lord. Use me powerfully. In Jesus' name, amen and amen. Come on, put your hands together. Praise God. Tayo pinatapos sa communion service. Buksan na po natin ang mga pinamigay kanina na container ng tinapay. And I want you to face the person next to you. Sabi mo sa kanya, this is the body of the Lord. It is broken for you because He loves you. Namatay po si Kristo sa krus ng Kalbaryo to reconcile us back to God. Lahat po tayo ay nalayo sa Panginoon, pero dahil po sa kapaskuhan, sa pagdating ng Panginoong Jesus dito sa mundo at sa kanyang kamatayan sa krus, tayo pong lahat na nalayo ay gawang malapit na. Amen. Tanggapin po natin ang tinapay ng may pasasalamat. Hawakan po natin ang inumin at buksan na.
Once again, I want you to face the person next to you and tell that person, this is the cup of the Lord. This symbolizes the blood of Jesus Christ. The blood was given for you for the forgiveness of your sins. Malinis ka na. Ulitin mo sa katabi mo, sabi mo sa kanya, malinis na malinis ka na. Dahil kay Kristo. Tanggapin po natin ang simbolo ng dugo ni Jesus. At may dahilan po tayo para magdiwang, kaya palakpakan natin ang Panginoon. Magbigay po tayo ng may kagalakan. Merry Christmas po. Habang tayo po'y nagbibigay sa Panginoon, can I request the worship team to sing once again? And we will sing One Family of the Lord. Yung inawin natin kanina, napakaganda noon, yung Heart the Herald. We will sing that as one family. Let's sing that song to the Lord. And let's rejoice. Praise God. Sister Judith, mag-lead ka ng worship. Amen. Mataas ang palakpak para sa ating Panginoon. Siya ang nagliliwanag sa ating buhay. Amen po ba? Kaya sa mga akala niyo madilim nating tinatahak, huwag kayong mag-alala. Basta pag may nakita kayong liwanag, sundan niyo lang si Lord yun. Amen po ba? Amen. Kaya ngayon gabi wala tayong ibang gagawin, kundi purihin at sambahin ang ating Panginoon. Muli isang mataas ang palakpak para sa ating Panginoon. Mataas na palakpak para sa ating Panginoon!
Tayo po tayong lahat. Mga kapatid, mas nagiging makabuluhan po ang ating pagsamba kapag binibigay natin yung todo-todo sa ating Panginoon. May kausap ba ako dito ngayong gabi? Handa pa kayong ibigay ang todo-todo ngayong Kapaskuhan para kay Lord? Pag sinabi ng worship leader, ibigay ang todong pagsamba, gagawin natin yon. Amen? Pag sinabi ng worship leader, ibigay ang todong pagpalakpak, gagawin natin yon. Dahil karapat dapat ang ating Panginoon sa ating mga papurit pagsamba. Amen? Amen! Tingnan nga natin kung ibibigay ninyo ang todo-todo para kay Lord. Handa na ba kayo? Amen. Handa na ba kayo? Siyam na bagsak para sa Panginoon. Dalbitin mo ang iyong katabi, sabi mo sa kanya, pag nagpupuri tayo sa Panginoon, bumababa ang kalakasan galing kay Lord. Sino po sa inyo naniniwala doon? Kung naniniwala kayo, siyam na lundag para sa Panginoon. Sa katabi mo, sabi mo sa kanya, parang bumata ka ng 2 araw dahil sa pagpupuri kay Lord. Siyam na sigaw ng tagumpay para kay Lord. Nasa 2 kamay nyo kay Jesus. Wala na bang itataas yan? Yung birat na birat ang mga kinikilig. Praise the Lord. Sige, hinga kayo ng malalim. Ang bango ng pagpapala kay Lord. Amen? Tingit ang 2 mata ninyo. Panginoon, you see these hands that are raised right now. Lord, bless every hand that is raised tonight. Bless them with wisdom. Bless them with strength. Bless them with joy. Bless them with peace. Lord, I pray for people who have insomnia. Lord, release them in the name of Jesus. Lord, I pray for people na wala pong peace of mind. Set them free, O Jesus. And Lord, I know tonight, napakasarap po ng aming pagtulog sapagkat nasumpungan namin ang liwanag na dala ng Panginoong Jesus. And so God, tonight, we know, Lord, as we hear your word, this word, something will happen in our minds and our souls. Let there be light in your mind in the name of Jesus. Let there be mind in your heart, in your soul, in your dreams. Receive this in Jesus' name. May the love of the Father, the grace of the Lord Jesus, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, amen. And night number 6 is over. See you tomorrow. And that, 16? 7. 7 na tomorrow. 7 pala po. Alright. See you tomorrow and God bless you.